Hi guys! Welcome back to my channel. And para naman doon sa mga bagong pasok sa aking channel, welcome na welcome kayo dito. And marami tayong tutorial dito guys. Kaya don't forget to like this video and subscribe to my channel. Wala ka pa bang passport? Kumuha ka na ngayon girl! Hanggat 10 years pa ang validity ng passport ngayon. Diba? Kasi malay natin guys, before kasi 5 years lang, malay natin, ibabalik nila sa 5 years, sayang naman, diba? Kaya hanggat wala ka pang passport ngayon guys, kumuha ka na hanggat naka 10 years validity pa. So, ayun, may passport na ako guys. And this is 10 years validity and hopefully, magamit namin to, no, travel abroad. Kasi for now, ginagamit ko lang siya sa mga valid ID ko. But I'm hoping na bago matapos ang 10 years guys, na validity nito, ay makapag-travel naman kami abroad. Diba? So, ito na nga guys, kung hindi mo pa alam paano mag-apply online, paano magpa-appointment online, kahit naka-mobile phone ka man ngayon, naka-laptop or naka-desktop guys, it's just the same process. So, hold on, keep watching, huwag i-skip para masundan mo talaga kung paano. Without further ado, tara! Okay, so first thing guys, i-open nyo ang iyong Google Chrome. So ako guys, lagi akong gumagamit ng Google Chrome, hindi ako gumagamit ng Internet Explorer kasi sa Internet Explorer minsan nag-e-error yung mga link, yung mga website. So I always choose Google Chrome. So I suggest, ganun din yung gawin nyo guys, sa Google Chrome kayo. And dito, i-type nyo ang DFA Passport Online Appointment. And then, ito, makikita nyo to guys, Philippine Visa Application. Ito yung i-click nyo. Okay, waiting. Alright. And then, scroll down nyo lang guys, and i-click nyo tong box. Itong by proceeding with this application. Click the box, and start individual appointment. Okay. So, dito sa region, guys, as is na to si Asia Pacific, no need to change that. Ay, sorry. Okay, okay. And then, the country is Philippines. And dito sa site, dito kayo pipili kung saang site kayo pupunta na mas malapit lang sa inyo. Okay? So, ako, I'll try with, ayan. So, dito ako sa malapit sa akin, DFA NCR Robinson's Galleria. Okay. And dito naman guys, makikita nyo itong office name. Ito na yung napili ko. At ito naman yung address. Nakalagay na rin dyan. And scroll down. So, ito may notice dito guys ha. Basahin nyo na lang itong notice. Ayan. And then, itong box na to, i-check nyo to guys. Ayan. I confirm that I have read, understood, and agreed the above conditions. And click the next. Right. So, dito, lalabas na yung mga available schedule. So, yung mga naka-green guys, ibig sabihin, meron pang available na schedule sa kanila. Available slot. Okay? For example, October 17. And makikita nyo na dito yung time na available. So, merong naka-red, ibig sabihin, fully booked na. Hindi na kayo pwedeng magpa-appointment dyan. So, dito, sa ibang time, pwede kayong magpa-appointment. So, for example, 9 AM. Okay? And then, guys, ito si DFA online, hindi sila yung lahat ng month merong available ha. Like, for example ha, next ko tong October, so November. Kung nakita nyo sa November, guys, wala kang makiklik dyan na available schedule. Pero hindi ibig sabihin na fully booked na yan guys. Ibig sabihin, wala pa silang schedule na nilagay for November. Okay? So, balik tayo. October 17, 9 AM. So, yan yung pinili ko. And, i-click mo tong I'm not a robot. Yan. So, meron silang hiningi dito. Select all images with crosswalk. Crosswalk. So, ito. Ay, mali. Ito. Then verify. Tapos may hinihingi ulit. So, sundan nyo lang guys. Ayan. So, hinihingi nilang motorcycle. Okay. Bicycle. Ayan. And then, after nyan, click mo tong next. Then, scroll down.
Okay, dito may mga note guys ha. Warning, ensure that all details in the name, first name, middle name, and last name, and date birth fields are correct. Okay, make sure na tama yung mga details na i-input nyo. Okay, so i-click nyo lang to guys, ang agree na box. And dito, kung wala naman kayong landline number, it's okay. So dito tayo sa mobile number. And then, your email address. I-filled up mo guys lahat ng details and make sure na tama yung mga nilagay nyo. Pag na-fill up nyo na lahat, i-click nyo lang ang next. And next. Okay? So, dito, father's information. So, kailangan ang information ng father mo guys. And also sa mother mo. Mother's maiden name to guys. So, pagkadalaga ng nanay mo. And then, click the next. Ganun lang kabilis guys, di ba? So dito sa application type, pipili ka na dito kung new, renew, or lost. Kapag new, walang problema. Kapag renew guys, kailangan yung old passport mo. Kukunin nila yan guys, yung old passport mo. Puputasan nila yan eh. So, kailangan pa rin nilang makita personal. So, hindi siya pwedeng maiwan sa bahay, nawala, ganun. So, hindi pwede. Ito namang sa lost guys, kailangan niya ng affidavit of loss. Okay, so dito lang ako sa new. Ganun yung nangyari sa akin guys, nawala yung old ko. Kaya lost ang nilagay ko. And pagdating ko doon, hindi ko pa alam na hanapan ng affidavit of loss. Bumalik pa ako guys, kumuha pa ako ng affidavit of loss. Kaya tandaan nyo, kung lost yung pipiliin nyo guys, affidavit of loss yung pipiliin. Okay, so for example, ako pipiliin. Piliin ko ang new. Ayan. So, dito sa basis of Philippine, ayan, so birth. So, foreign passport holder, no. Emergency contact person, emergency contact person. Maglalagay kayo ng name dyan, guys. Okay. So, laging i-add ang 0 sa unahan. And then next. So, dito, complete address. Yung office number, guys, pwedeng leave it blank. Yung office address, pwedeng leave it blank din. Then, next. So, dito, ayan, makikita nyo, guys, yung mga nilagay nyong details. And you have to check it kung tama yung mga details na pinag-i-input mo. Okay? And dito sa baba, may nakalagay pa your selected appointment schedule on October 17, 9 to 10. So, click mo ulit ng I'm not a robot. Ayan, so traffic lights daw. And click the box, I am aware the position of password and ganon. And then, sa baba is confirm. Okay, so dito naman pipili ka na ng processing type mo. So, merong regular processing, which is 950 and 12 working days. And merong special processing, 1,200. Alam ko guys, ang special processing nila ay 7 days. 1 week. So, pipili ka lang dyan. Ako, piliin ko si regular processing. And dito, pipili ka ng choose of payment method mo. So, e-payment, pwedeng Maya, pwedeng GCash. Pag debit card or ano, then over-the-counter payment to be made at authorized payment center. So, itong mga over-the-counter payment, guys, like bayad center, ayan. Pipili ka doon kung saan ka magbabayad. Bayad center, I think Cebuana, meron din ata sila nito, ganun. LBC, yan. So, dito ako sa GCash, sa e-payment. Mas mabilis yan eh. And then, so, you will be charged 150 pesos for this courier service. Yan. I-check mo lang yan, guys. Nakalagay dito, I will be the one to receive my passport. Okay, kung hindi naman ikaw, guys, i-uncheck mo yan, tapos ilagay mo yung name mo. Pero ako, ito, i-check ko lang, I will be the one to receive my passport. Ayan. Please choose courier provider. And then, i-check mo tong pay now. Okay? Pag na-check, tingnan nyo guys ha, i-check nyo tong box and then i-check nyo tong Air 21.
wala kang ibang choice kung ano yung career provider kasi Air 21 na naman yung nandito. So, i-check mo din yan. And then, pay now. Yan. So, sa payment guys, kailangan within 24 hours mo lang siyang babayaran from na-receive mo tong reference number. Pag hindi mo yan nabayaran within 24 hours, ma-void na yung schedule na pinili mo guys, hindi mo na ulit yung piliin. Ay, hindi mo na ulit yung mapili. Okay? Yan. So, baba lang natin guys, and i-check mo tong agree. Agree, then proceed payment. So, ayan. So, GCash, i-click natin ang GCash. So, ayan. Ang total na babayaran is 1,150. So, ine-next mo lang to guys. So, may marireceive kayong email nito guys, ng reference number, katulad niyan. And nandyan yung reference number. So, yun yung babayaran nyo sa GCash. So, ine-next nyo lang to. And hihingiin sa inyo guys ang reference number and then yung amount na babayaran. So yung amount na babayaran, ayan nakalagay naman na 1,150 pesos. Yun yung i-input nyo. Okay? And then once na nabayaran nyo na guys, mag-i-email din ito si DFA sa inyo ng confirmation. So nandyan na yung nandyan yung schedule nyo, yung oras, kung kailan kayo, kung saan, kung anong branch. Okay, and yung mga, magdala kayo guys ha ng valid IDs. Ayan. And then, dapat proper attire kayo. Hindi pwede yung ganito naka-sleeveless. Unless na lang meron kayong coat or blazer. So yun, sa lalaki ganun din guys, hindi pwede yung naka-sleeveless. Okay. Dapat maayos na pananamit. And, what else? So, yun lang naman guys. Huwag lang kalimutan ang valid ID. Okay, so ganun lang kadali guys. Kumuha ng passport online. And mas maganda sila ngayon guys dahil lagi na sila may mga available na schedule. Unlike before, nung kasagsagan ng pandemic talaga grabe. As in, puro walang schedule guys. So ngayon na maayos yung pagkuha ngayon guys ng passport, i-grab nyo na yung opportunity, kumuha na rin kayo guys. This is 10 years. Alright, so that's all for today's vlog. Kung may natutunan kayo sa aking video, please like this video and subscribe to my channel. And also guys, if you have request content na gagawan ko guys ng content, just comment below and gagawa natin yan. Okay? Thank you so much for watching everyone!